Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid ko. Tayo muli dumalangin sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal sa mga sandaling ito. Samahan niyo po ako, mga kapatid, sa ating panalangin at hingin natin sa dakilang Diyos ang kanyang biyaya, ang kanyang habag, na tayo po ay muling gabayan, mga inmahal, sa ating pong pag-aaral ng kanyang mga salita, mga kapatid. Hallelujah. Dakilat mapagpala po naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Muli, dakilang Diyos, sa iyong matamis na presensya, mahal na Panginoon. Dakilang Diyos, hallelujah, marapatin mo ang banal muli ang iyong mga anak. O Diyos, muli mong pagpalain sa iyong mga salita na amin pong mapag-aaralan sa araw na ito. O Diyos, saganang akin, wala po kung magagawa ang banal. Dakilang Diyos, sa panalangin na aming beloved Honorable Pastor World Estrada Almeda. Ako po'y, mahal na Panginoon, nagpapakumbaba, o Diyos, sa iyong harapan. Mahal na Panginoon o Diyos, muling humihingi ng gabay patnubay mo, Amang Banal. Mahal na Panginoon, itong aming samot dalangin, o Diyos, pagpalain mo kaming lahat. Ang iyong mga anak, o Diyos, yung pagpalain, hallelujah, God. In Jesus' name, we bind the power of darkness, hindrances, cast out in Jesus' name. Isang malakas na praise the Lord, may mahal. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. God bless you po. Makabalik tayo sa ating mga upuan, mga minamahal ko. Purihin na natin ating dakilang Diyos. Amen. At mga minamahal, bago tayo magsimula, mga kapatid, sa ating Word of God, mga kapatid ko, ay nais kong magpaabot muna ng pinakamataas na pagpupuri po, pagluluwalhati, pagdakil at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Siya po ang ating itinataas sa hapong ito. Amen. Hallelujah. Sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. Amen. Siya lamang, mga minamahal ko, purihin ang mahal na Panginoon. Hallelujah, ang ating pinakamamahal na Kristo. And I give double honor and respect to the prophet of God, our beloved Honorable Pastor World Estrada Almeda. Amen. Hallelujah. Ganon din ang kanyang butihing mga anak, the Almeda children, the whole Almeda family. Amen. At ganon din po, mga minamahal, alaala po sa ating beloved Honorable Stand Pastor Lina C. Almeda. Amen. Sa lahat ng aking mga kasama, ating mga manggagawat, mga mangangaral, sa ating mga elders, sa ating mga awit, mga inmahal, sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatiran at maging sa ating mga webcast viewers, mga kapatid ko, here and abroad. Amen. Hallelujah. Mga inmahal, sama-sama tayo, mga kapatid, sa Word of God. Purihin ang mahal na Panginoon. Buksan natin ang ating unang talata, mga minamahal, dito po sa aklat ng Exodo, chapter 3, verse 21. Mga inmahal. Sabi ng talatang ito, mga kapatid ko, and I will give these people favor in the sight of the Egyptians. And it shall come to pass that when ye go, ye shall not go empty. Amen. Tagalog po, beloved. Sa aklat ng Exodus, Kapitulo 3, versikulo 21. At pagkakalooban ko ang bayang ito ng biyaya sa paningin ng mga Ehipsyo ay mangyayari na pagyaon ninyo ay hindi kayo yayaong walang dala. Amen. God bless you po sa salita ng mahal na Panginoon, ang dakilang Diyos sa magpala, mga kapatid. Amen. Pagkakalooban ko ang bayang ito ng biyaya sa paningin ng Ehipsyo, mangyayari na pagyaon ninyo ay hindi kayo yayaong walang dala. Ito po, mga minamahal, ating pag-aaralan, ito po ay nung ang mga Israelita, mga kapatid, ay alipin ng Egypt. Mga minamahal. Ang title po muna natin na ating pong mahal pag-aaralan ay God will take you to a place of abundance. God will take you to a place of abundance. Sa Tagalog po, dadalhin ka ng dakilang Diyos sa lugar na masagana. Amen? Dadalhin ka ng dakilang Diyos, mga minamahal, sa pinagpalang buhay. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Si Moses po ang inutusan ng dakilang Diyos ng kanya pong akayin ang Israel, mga minamahal, sa pagkaalipin, inilabas sa Egypt. Dahil narinig po ng dakilang Diyos, mga minamahal, yung mga hibik, yung mga iyak ng Israel. Umiiyak po sila sa loob ng kanilang mga tolda, sa kanilang mga higaan, dahil inalipin po sila ng mga Egyptians. Naranasan nila, mga mahal, yung sari-saring kahirapan, yung trials, problema sa kanilang mga buhay.
sa loob po ng Ehipto, mga kapatid. At ang Ehipto po sa ating panahon ngayon, nag-represent po yan, mga minamahal, ng sanlibutan. Nung tayo po'y alipin ng sanlibutan. Amen ba, mga kapatid? Dumaranas din po tayo noon, mga minamahal, ng kahirapan, trials, problema. Mga minamahal, at tayo po'y umiiyak. Tumatangis, mga minamahal ko, sa ating mga puso na kailan tayo palalayain ng dakilang Diyos sa ating pagkaalipin sa kasalanan, sa kahirapan. Amen. Sabi ng dakilang Diyos kay Moses, Moses, narinig kong iyak ang hibik ng aking bayan. At nung palayain po ng dakilang Diyos ang Israel sa pagiging alipin nila sa Egypt, sa pamamagitan ni Moses, mga minamahal, lumabas po sila sa Egypt na hindi po kawawa. Lumabas sila sa Egypt na marami silang dala. Hindi sila lumabas sa Egypt na wala pong dala. In the end, mga minamahal, sabi ni Moses, the people of Egypt will become friendly before you. And whatever you ask ay ibibigay ng Egyptian sa inyo. Before you leave, sabi ni Moses, magiging mabait sa inyo ang mga Egyptian. Lahat magsabing, praise the Lord. Sabi ng talatang ating nabasa, I will make the Egyptian favorably disposed toward these people, so that when you leave, you will not go empty-handed. Magiging mabait sa inyo ang Egypt. At paglabas ninyo ay pagdadalhan kayo, bibigyan kayo ng pagpapala. Ano po ang dinala ng Israel sa kanilang paglisan sa Egypt? Sabi ng Exodus chapter 12, verse 33 hanggang 36. Basahin natin, may mahal. Exodus chapter 12, verse 33 hanggang 36. Sa aklat ng Exodus, Kapitulo 12, ang talatay 33 hanggang 36. At pinapagmadali ng mga Ehipsyo ang bayan, na madali ang pinaalis sila sa lupain, sapagkat kanilang sinabi, kaming lahat ay patay na, at dinala ng bayan ang kanilang masa bago humilap, na nababalot ang kanilang mga masa sa kanilang damit sa ibabaw ng kanilang balikat. At ginawa ng mga anak ni Israel ayon sa salita ni Moises, at sila'y humingi sa mga Ehipsyo na mga hiyas na pilak, at mga hiyas na ginto, at mga damit. At pinagbiyayaan ng Panginoon ang bayan sa paningin ng mga Ehipsyo. Ano pat ibinigay sa kanila anumang hingi nila. Amen. At kanilang hinubaran ang mga Ehipsyo. Amen. Pinagbiyayaan ng Panginoon ang bayan sa paningin ng mga Ehipsyo, ano pat ibinigay sa kanila, anuman ang hingin nila sa mga Ehipsyo, mga kapatid ko. Amen. Ang kanilang dalang, mga minamahal, ay ginto, pilak, hiyas, mga minamahal, at mga damit, mga kapatid ko. At sabi ng Bible, mga minamahal, hinubaran ng dakilang Diyos ang Egypt, sapagkat sinalot po ang Egypt, mga minamahal ko. So plano ng dakilang Diyos para po sa Israel, mga minamahal, na sila po ay makatanggap ng makatarungang blessing para sa lahat ng kanilang paghihirap, mga minamahal, bago sila umalis sa Egypt. Kaya paglabas po nila ng Egypt, galak na galak sila, mga minamahal ko. Pinabaunan sila ng dakilang Diyos ng pagpapala. Pero alam nyo, mga minamahal, ang sobra-sobra pong pagpapala, yung kanilang daladalang sobra-sobrang pagpapala, silver and gold, ay ginamit nila sa paggawa ng napakalaking kasalanan sa dakilang Diyos. Bagay na ikinagalit po ng dakilang Diyos, mga minamahal, nagpupuyos sa galit ang mahal na Panginoon dahil ginamit nila yung pagpapalang binigay sa kanila ng dakilang Diyos sa paggawa ng mga ribulto, ng mga imahen para sambahin. At ang Exodus chapter 32 verse 24 at 31, and I said to them, whoever has any gold, let them break it off. So they gave it to me, and I cast it into the fire, and this calf came out. Sabi ng 31, mga minamahal, then Moses returned to the Lord and said, all these people, O God, have committed a great sin and have made for themselves a god of gold. Nakita niyo, mga minamahal,
Hindi marunong humawak ng pagpapala ang Israel nung araw. Mga kapatid, ginamit nila sa kasalanan, yun pong kanilang pagpapalang daladala. Sabi ng Tagalog, aking sinabi sa kanila, sino mga may ginto ay mag-alis. Ano pat kanilang binigay sa akin at hiniyagi sa apoy at lumabas ang guyang ito, guyang ginto. At bumalik si Moses sa Panginoon at nagsabi, o ang bayan ay nagkasala ng malaking kasalanan at gumawa sila ng mga Diyos-Diyosan na ginto. Anong makukuha natin dito? Anong nakita natin dito, mga minamahal ko? Yung sobra-sobrang pagpapala pala, delikado din. Amen ba? Sobra-sobrang pagpapala, delikado rin. Nagiging mitya rin, mga minamahal, ng kasalanan. At maaari mo ring ikawala sa paglilingkod sa dakilang Diyos. Kaya pala ang mga anak ng Diyos ngayon, mga minamahal ko, ay inilalagay tayo minsan ng dakilang Diyos sa mga pagsubok. Amen? Sa mga trial sa buhay, mga minamahal. At napansin nyo ba, mga kapatid, napansin nyo ba, mga minamahal ko, kung kailan may trials ka, saka ka umiinit sa paglilingkod sa Diyos? Amen? Kapag masagana ang anak ng Diyos, mga minamahal, minsan nakakalimutan nating manalangin. Nakakalimutan natin minsan, mga minamahal, yung schedule ng ating pagsamba 3 times a week. Mas nainganyo tayo, mga minamahal, sa ating mga negosyo, sa ating mga financial, sa ating mga pag-aari, mga minamahal, kaysa sa mahal na Panginoon. Tuloy, mga kapatid, hindi natin namamalayan, naging secondary lamang sa atin ang paglilingkod sa Diyos dahil marami tayo pang papala. Amen. Praise the Lord. Alam nyo, pagka meron akong nakakausap, mga minamahal na mga anak ng Diyos, na dating marangya ang buhay, mga kapatid, at ngayon po'y sinusubok sila ng mahal na Panginoon, hindi po ako nalulungkot yan. Hindi po nakakalungkot yan. Sapagkat nasabi ng Romans 8:28, all things work together for good to them that love God. Amen? Lahat ng bagay nakakabuti sa anak ng Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya ang Israel, mga minamahal, dahil sa sobrang pagpapala, doon sila muling dumanas, mga minamahal, ng katakot-takot na pagsubok. Pinatay ng dakilang Diyos sa kanila, 23,000 sa isang araw lang. Bakit? Kasi ang ginagawa ng Israel, puro kain lang. Puro paghahanap, mga minamahal, ng makakain araw-araw. Puro trabaho lang, mga kapatid ko. Wala silang inisip, mga minamahal, kundi ang para sa physical lamang na pangangailangan. Nakalimutan na po nila ang dakilang Diyos. Kaya yung Psalms chapter 78, verse 30 hanggang 31, basahin natin sa Tagalog. Beloved Brother Tani, Psalms 78, verse 30 hanggang 33. Saklat ng mga awit, Kapitulo 78, versikulo 30 hanggang 33. Hindi sila nagsihiwalay sa kanilang pita, ang kanilang pagkain ay nasa kanila pang mga bibig. Nang ang galit ng Diyos ay paitaas laban sa kanila at pumatay sa mga pinakamataba sa kanila at sinaktan ang mga binata sa Israel. Sa lahat na ito ay nagkasala pa sila Right. at hindi naniwala sa kanilang kaligilalas na mga gawa. Kaya't kanilang pinaram ang kanilang mga kaarawan sa parang kabuluhan na walang kabuluhan at ang kanilang mga taon ay sa mga kakilabutan. Lahat po magsabing praise the Lord, mga minamahal. Nasa kanila pang bibig yung kanilang mga karning kinakain, yung kanilang mga paboritong pagkain, mga minamahal. Sabi ng Bible, mga kapatid, ang galit ng Diyos ay paitaas laban sa kanila at pumatay sa mga pinakamataba sa kanila at sinaktan ng mga binata sa Israel. Lahat ng ito'y nagkasala pa rin sila, mga mahal. Kaya sabi sa 33, mga kapatid, kaya't kanyang pinaram ang kanilang mga kaarawan sa walang kabuluhan. Ibig sabihin, mga minamahal, tinawag nga sila ng dakilang Diyos through Moses, the prophet of God, pero hindi sila sumunod, mga minamahal, sa propeta ng Diyos. Iniligaw sila ng mahal na Panginoon sa wilderness. Kasama sila, mga minamahal ko, sa wilderness, kahit saan magpunta. Nakikita nila yung mga miracles, yung Red Sea, nahati, mga minamahal. Lahat, mga kapatid ko, ng mga miracles, nakikita rin nila.
Pero sabi ng Bible, mga kapatid, hanggang doon lang sila sa wilderness. Hindi sila umabot sa promised land. Nawalan daw ng kabuluhan yung kanilang buhay. Ang kanilang mga taon ay sa mga kakilabutan. Naalala ko sinabi ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ang sabi niya, ayaw kong mamatay ng walang kabuluhang kamatayan. Lahat magsabing, praise the Lord. Gusto ko kung ako'y kukunin ng dakilang Diyos, nangangaral ako ng Ebanghelyo. Amen. Dapat ganun ang ating mindset. Dapat ganun, mga minamahal, ang ating nasa puso. Mahal na Panginoon, yung buhay ko, huwag mong hayaang masayang sa lupang ito. Huwag mong hayaan, mahal na Panginoon, ang pagkatawag mo sa akin ay mawalan ng kabuluhan. Mga minamahal, kundi ito'y maging kapakipakinabang sa church. Amen ba? Ulitin ko yung 33. Kaya't kanyang pinaram ang kanilang mga kaarawan sa walang kabuluhan at ang kanilang mga taon ay sa mga kakilabutan lamang, mga minamahal. Sa ating buhay, mga kapatid, dapat lahat ng bagay na nangyayari sa atin, thankful tayo. Blessing or trials, mga minamahal, dapat thankful tayo. Amen ba? Kaya pag naglingkod ka sa dakilang Diyos, dalawang bagay po ang paghandaan natin, mga minamahal. Dalawang bagay po ang ating paghandaan sa darating sa ating buhay. Una, yung trials na darating. Pangalawa, yung abundant blessing na darating. Amen. Praise the Lord. Huwag nating agayahin ang Israel, mga minamahal. Hindi sila marunong humawak ng blessing. Nung sila'y pinalabas ng dakilang Diyos sa Egypt, mga minamahal, sa awa ng dakilang Diyos sa kanila, binigyan sila ng pagpapalang dala-dala nila. Ginto, pilak, perlas, mga minamahal, mamahaling mga damit, mga kapatid. Dapat sana'y sumasayaw na sila sa pagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Sapagkat malaya na sila sa Egypto, mga minamahal, mayaman pa sila sa material. Amen? Say praise the Lord. Pero hindi ganun ang nangyari, mga minamahal ko. Ang nangyari po, mga kapatid, naglingkod sila sa dakilang Diyos sa pamamagitan ng paningin. Nung hindi nila makita si Moses, mga minamahal, nag-ayuno siya sa bundok ng Horeb, mga kapatid ko, sa Sinai. May mahal ng 40 days, mga kapatid. Hindi nila makita si Moses. Nasaan na si Moses? Aaron, nasaan na yung kapatid mong si Moses? Iniwan na tayo. Kaya tinakot nila si Aaron, mga mahal, at binigay nila lahat ng ginto nila, mga kapatid. Gawan mo kami ng Diyos, sapagkat hindi na nagpakita si Moses sa amin. Nakatingin sila, mga mahal, sa literal, sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Kaya pag naglingkod ka pala sa mahal na Panginoon ngayon at nakatingin ka, mga mahal, sa paligid mo, nakatingin ka, mga kapatid ko, sa material, nakatingin ka sa mundo, mga minamahal, hindi mo binabatayan ang kaligtasan, mawala ka sa Diyos. Mawala ka sa Diyos. Kahit nasa church ka pa, kahit dumadalo ka pa, mga mahal, pwede kang mawala sa Diyos. Amen? Tandaan natin yon. Ang Israel, 23,000 binuwal ng dakilang Diyos. Bago sila binuwal, iniligaw muna sila sa disyerto. Nagpaikot-ikot lang sila, mga mahal. Amen ba? Dapat sana 40 days lang ang dalakbayin nila. Dahil sa hindi sila sumunod, mga mahal, sa mahal na Panginoon, ginawang 40 years ng dakilang Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, ulitin ko, mga mahal, dalawang bagay ang babantayan natin, mga kapatid. Kung handa ba tayong humawak ng blessing, kung handa ba tayong humarap sa mga pagsubok. Amen ba? Huwag nawa ang mga anak ng Diyos, mga minamahal, ay mainit lamang sa mahal na Panginoon kapag may pagpapala. Kapag wala ng pagpapala, mga mahal, nanlalamig na sa pananampalataya. Huwag nawa, mga kapatid. Amen ba? Kasi pag nagrereklamo tayo, hindi aalis yan ng Diyos, mga mahal, ang pagsubok sa iyo. Dadagdagan pa niya yan. Amen? Pero mga minamahal, kapag mapagpasalamat ka, mga kapatid, maligaya kang, mga minamahal, maglilingkod sa dakilang Diyos. May mga pagsubok sa paglilingkod sa Diyos. May mga pagsubok po sa mahal na Panginoon sa paglilingkod sa Kanya. Kapag dumadaan ka sa pagsubok, magpasalamat ka dahil sa kabutihan mo yan. Amen? Para sa kabutihan mo yan. Kasi pag nakita ng mahal na Panginoon, marangya ka, mga minamahal,
laging marangya, mga kapatid ko, nasa comfort zone lagi, madali mo siyang malimutan. Amen ba? Hindi ka tinawag ng dakilang Diyos para sa mga pagpapalang material. Hindi ka diyan tinawag. Hindi tayo tinawag diyan. Tinawag tayo ng mahal na Panginoon, mga mahal, para sa langit. Magmana ng buhay na walang hanggan, mga minamahal. Yung material na bagay, mga kapatid ko, yan ay susunod na lang. Mga mahal, hahabulin ka ng pagpapala. Amen? Kahit ayaw mo ng pagpapala, pag matapat ka sa paglilingkod sa dakilang Diyos, mga mahal, kahit ayaw mo niyan, mga minamahal, hahabulin ka ng pagpapala. Yan ang principle ng Bible. At yan ang narinig natin sa propeta ng Diyos. Amen? Hallelujah. Para sa kabutihan mo ang mga trials, mga minamahal. Para mas lalo kang magiging matatag, magiging matibay ang kapit mo sa ating mahal na Panginoon. Hindi natin pwedeng iwasan ang problema. Amen? Lahat ng may pagsubok ngayon magsabing, praise the Lord. Lahat po yata tayo. Amen ba? Hindi natin pwedeng iwasan ang problema. Napakaraming problema, mga mahal, na masasalubong mo sa buhay, mga kapatid. Pero hawakan natin ang pangako ng dakilang Diyos. Be strong in the Lord. Amen? Hallelujah. James chapter 1 verse 2, sabi ng Bible, my brethren, count it all joy whenever you face trials of many kinds. Sabi rito. Sa King James Version, my brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptation. Tingnan niya sa Tagalog. Santiago 1:2. Mga kapatid ko, ariin niyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Amen. Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Sari-sari, mga minamahal, mga pagsubok. Kaya kung tatanungin niyo po ako, mga kapatid, Preacher Nilo, hanggang kailan kaya ako magsasuffer sa trials ko? Ang sagot ko, hindi ko po alam. Diyos ang nakakaalam. Siya ang magpapahinto ng trials natin. Amen? Ang pinangako lang niya sa atin, mga mahal, walang darating sa iyong pagsubok na hindi mo makayanan. Pagdating sa iyo ng pagsubok, mga minamahal, kung mataas ang pagsubok, mas tataasan ng dakilang Diyos ang iyong pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Amen ba? Ipapakita ng dakilang Diyos na you are overcomer. Pakita niya, mga mahal, na ang mahal na Panginoon nasa puso mo. Hindi ikaw, mga mahal, ang humaharap sa mga trials na yan, kundi ang mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord! Kasi hindi natin kaya. Amen. For without me can do nothing, sabi ng mahal na Panginoon. Kung wala kayo sa akin, mga anak, hindi ninyo kaya. Wala kayong magagawa. Amen? Kaya masasabi ko, may mahal, pasalamatan mo ang dakilang Diyos kung anong trial meron ka ngayon. Basta ang alam ko, may mahal, ang alam ko, nakakabuti yan, sabi ng Bible. Baka naman bukas, mga mahal, tapos na ang trials mo. Pero ngayon, give up ka. Amen ba? Hindi natin alam, baka bukas tapos na ang trials mo, pero ngayon, mga mahal, nagmamaktol ka. Ayoko na, susuko na ako, mga mahal. Malay natin, baka bukas wala na yan, pagising mo. Amen ba? Naririnig ng dakilang Diyos ang lumalabas sa bibig natin araw-araw. Kapag sinabi mong ayoko na, pahahabain ng dakilang Diyos ang trials mo. Bakit? Para hindi ka lalong umalis sa Kanya. Amen? Ano bang babalikan mo sa mundo? Kapag ka tumalikod ka sa Kanya, sige nga po. Habang nakikinig kayo ng preaching ngayon, mga mahal, bulay-bulayin ninyo, mahal na Panginoon, ano ba ang haharapin ko sa mundo kapag tumalikod ako sa iyo? Saan ba ako lalapit para magmana pa rin ako ng buhay na walang hanggan? Yung paglilingkod na walang trials? Wala po. Sabi ng mahal na Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Nobody cometh unto the Father but by me. Amen. Amen. Kaya huwag nawa, mga mahal, sumuko. Walang sukuan ito. Amen ba? At wala tayong karapatang magsabi, mga minamahal, na ayoko na.
Amen ba? Minsan naman, mga inmahal, hindi inaayos ang lakad sa harap ng mahal na Panginoon. Minsan, hindi seryoso sa pagtatrabaho ng kaligtasan. On and off, mga inmahal. Kung maglingkod sa dakilang Diyos, o kaya naman may nagawang kasalanan, kaya naghihirap ang buhay. Amen ba? Lalo na mga minamahal, kung ang problema ang kinakaharap ay ikaw din ang nagdulot. Mga inmahal. At nung ginawa yung kasalanan, mga minamahal, ginawa yung, nung ginawa yung problema, mga minamahal, binigay sa atin ang problema, mga kapatid, inisip ba natin yung consequences nung tayo po'y nagkasala sa mahal na Panginoon? Nung tayo po, mga minamahal, ay magkakasala sa mahal na Panginoon, inisip mo ba muna, mga minamahal, ang bunga niyan? Amen ba? Praise the Lord. Hallelujah. Dapat isipin muna natin, mga minamahal, pag ginawa ko itong kasalanan, ano mangyari? May consequences yan. Mga inmahal. Amen? Minsan, mga kapatid ko, mahal na Panginoon, bakit nagsasuffer ang pamilya ko? Mahal na Panginoon, bakit laging may sakit ang mga anak ko? Amen ba? Ang kasalanan kasi parang credit card yun. Enjoy now. Pay later. Amen. Swipe ka lang ng swipe. Swipe mo, mga minamahal, gusto mo ng computer, brand new. Gusto mo ng kotse, brand new. Gusto mo, mga minamahal, ng motorcycle na brand new. Swipe ka lang. Amen ba? Yung pala, hindi mo nababayaran, tambakan ka ng utang. Madimanda ka tuloy. Amen ba? Ganun daw ang kasalanan, mga minamahal. Ang kasalanan po, ang sarap ng kasalanan eh. Ang sarap gawin ng kasalanan. Pero mga minamahal, you pay later. Amen? Praise the Lord. Alam nyo, the fulfillment of the promise of God, makakamtan mo lamang yan kung lalabas ka sa mundo ng kasalanan. Lumabas ka sa Egypt. Amen? Lumayo tayo sa kasalanan. Sa buhay natin, inuuna ng dakilang Diyos yung paglilinis. Inuuna ng dakilang Diyos yung trials, yung pagsubok bago ang pagpapala. Amen ba? Bago ka pagpalain, mga inmahal, ng divine blessing, hindi demonic blessing. Amen? Mga minamahal, subukan ka muna. I-trials ka muna, mga kapatid. Kung talagang karapat dapat tayong tumanggap ng pagpapala. Amen ba? Kapag demonic blessing, mga minamahal, yung pagpapala mo galing po sa masama. Amen po? Praise the Lord. Kaya mga minamahal, basahin natin, buksan natin, Isaiah chapter 48 verse 10. Sabi ng Bible, behold, I have refined thee, but not with silver. I have chosen thee in the furnace of affliction. Tingnan niyo, mga minamahal. Basahin natin sa Tagalog. Sa aklat ni Isaias, Kapitulo 48, versikulo 10, narito, dinalisay kita, ngunit hindi parang pilak. Pinili kita sa horno ng kadalamhatian. Dinalisay kita sa horno ng kadalamhatian. Kapag ka pala, mga mahal, nagsasuffer ka, mga kapatid, dinadalisay ka pala ng mahal na Panginoon dyan. Amen ba? Kaya mga minamahal, lahat pasalamatan eh. Sabi ng New King James Version, behold, I have refined you, but not as silver. Not as silver. I have tested you in the furnace of affliction. Tinetest kita, sabi ng mahal na Panginoon. Tinetest kita, mga minamahal, sa pamamagitan ng kadalamhatian. Ang liwanag, ano po? Si praise the Lord, mga minamahal. So more than silver and gold, ang baon natin ngayon. Alam niyo ba yon? Amen? Nung lumabas tayo, mga minamahal, sa mundo ng kasalanan, ano yung baon natin ngayon? More than silver and gold. We are priceless in the sight of God. Amen? Praise the Lord. Priceless tayo in the sight of God.
More than silver and gold, anong dala natin ngayon? Kaligtasan. Amen. Tagapagmana tayo ngayon ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang dakilang Diyos. Ganyan ba ang mga magmamana ng buhay na walang hanggan kung pumalakpak sa Diyos? Hallelujah. Hallelujah. Sabi ng beloved pastor, bakit matamlay ka? Bakit malungkot ka? Malungkot ka ba dahil tagalangit ka na? Amen? Mas natutuwa ka ba kung nasa kasalanan ka? Amen? Praise the Lord! Grabe naman si Brother Nilo kung mangaral. Walang patumangga. Pasensya na po kayo. Ano po? Malapit na po ang rapture eh. Amen ba? Hallelujah. So more than silver and gold ang baon natin ngayon, ang hawak natin ngayon, may mahal. So bago, ang ginto kasi mga kapatid, bago yan maging makinang, galing muna yan sa putik. Galing muna yan sa lupa. At kapag nakuha na yan, mga minamahal ng mga treasure hunter, mga kapatid, napakarumi niyan. May kasama pang mga nakakapit, mga minamahal, iba't ibang klase ng bato yan, mga kapatid. Sa una, hindi mo makikilala eh. Kasi punong-puno ng putik ng lupa yan eh. So, kailangan po yung idarang sa apoy. At kapag pinaparnis na po ito, nasusunog po pati yung mga ordinaryong bato, mga minamahal, na nakakapit sa gold, mga kapatid. Nakikinig po ba kayo? Susunugin niya ng husto. At habang sinusunog ng husto yan, mga minamahal ko, diyan po lalabas yung kakinangan yan. Diyan po siya lalabas na purong-purong ginto, mga kapatid. Amen. Basahin natin ang 1 Peter chapter 1 verse 7. That the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. Unang Pedro Kapitulo 1, ang talatay 7. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto, na nasisira bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo. Amen. Purihin ang dakilang Diyos. Amen. We are more than silver and gold, may mahal. Diamante ka sa harap ng Diyos. Amen. At mga minamahal, dinadaan daw tayo sa apoy, mga kapatid. Hindi ka aalisin sa apoy hanggat meron pang impurities sa iyong pagkatao. Amen? Idadarang ka ng idadarang sa apoy hanggang sa ikaw po'y kumintab ng kumintab hanggang sa makita ang iyong genuineness, mga mahal, ng iyong pananampalataya. Kaya kahit hanggat hindi mo siniseryoso ang iyong kaligtasan, mga minamahal, hindi ka aalisin ng Diyos, mga minamahal, sa apoy. Pag nakita ng dakilang Diyos, seryoso ka na, maingat ka na, mga minamahal. So mga kapatid, nakikita na yung kakinangan mo. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. So mga minamahal, bakit dinadaan ang gold sa fire? Bakit dinadaan ang ginto, mga mahal, sa apoy? To burn all impurities. Para masunog lahat ng marumi, lahat ng pride, lahat ng ego, para mawala, mga mahal, para matuto tayong lumuhod, matuto tayong magpakumbaba sa mahal na Panginoon. Umasa sa Kanya, magtiwala lang sa Kanya. Amen? Padadaanin tayo ng dakilang Diyos sa apoy para palitawin niya yung kakinangan ng ating pananampalataya. At kung may tinatangkili ka man ngayon, mga minamahal, at yan ang nagbibigay sa iyo ng kasalanan, aalisin niya lahat yan na nagbibigay ng kasalanan. Lilinisin ka niya. Uhugasan ka niya. After kanyang linisin, siya rin ang magpupuno sa iyo. Pasasaganain ka ng Diyos. Amen? Pasasaganain ka ng Diyos. Hallelujah. Dadalhin ka ng dakilang Diyos
sa masaganang buhay. Yan ang ating title. Amen. Praise the Lord. Psalms chapter 66, verse 10 hanggang 12, mga minamahal. For you, God tested us. Mga mahal. Thou hast tried us as silver is tried. Thou broughtest us into the net. Thou laid affliction upon our loins. Thou hast caused men to ride over our heads. We went through fire and through water, mga mahal. But thou brought us out into a wealthy. Ang ganda nito, mga mahal. Sabi ron, mga mahal, but you brought us to a place of abundance. Amen. Mga mahal, dito po mga kapatid ko, sabi rito sa aking version na hawak, mga minamahal, New King James Version, for you, God tested us, you refined us like silver, you brought us into prison and laid burden on our back. You let people ride over our head, and we went through fire and water. Etong huli, mga mahal, pagkaganda. But you brought us to a place of abundance. Amen. Si praise the Lord, mga mahal. Dadalhin mo kami sa lugar ng kasaganaan, sabi ng salita ng Diyos. After na tayo po'y ma-purify. Amen? Tagalog po, mga mahal. Psalm 66, verse 10 and to 12. Sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 66, versikulo 10 hanggang 12. Sapagkat ikaw, O Diyos, tinikman mo kami, iyong sinubok kami na para ng pagsubok sa pilak. Iyong sinuot kami sa silo, ikaw ay naglagay ng maninam na pasan sa aming mga balakang, iyong pinasakay ang mga tao sa aming mga ulo. Kami ay nagdaan sa apoy at sa tubig, ngunit dinala mo kami sa saganang dako. Ngunit dinala mo kami sa masaganang dako. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga inmahal. Hallelujah. God is bringing you to a place of abundance, mga kapatid. Hindi po inaalaw ng dakilang Diyos na after all your problems, mga inmahal, na pinagdadaanan mo, and then you break. Hindi niya gusto yan, mga inmahal. Then you fall away. Hindi niya gusto yon. That is not the purpose of God. It's God's perfect time, mga mahal. Ang Diyos po ay nagtatakda ng panahon, ng araw, ng oras na pagpapalain ka, mga minamahal, sa matapat mong paglilingkod. Naniniwala ka ron? Ang dakilang Diyos, nagtakda siya ng tamang panahon, ng araw, ng oras para sa iyo, mga minamahal, ng pagpapala sa lahat ng mga matapat mong paglilingkod sa Diyos. Kung makakakita ka ng mga anak ng Diyos, hindi pare-pareho ang pagpapala, mga minamahal, ang sagot dyan, meron kasing hindi nagtatapat. Yung iba kasi hindi nagtatapat. Yung ibang mga minamahal ko, hindi maayos yung kanilang paglilingkod. Kaya hindi sila pinagpala ng husto. Yun namang pinagpala ng husto, mga minamahal, sapagkat masunurin siya. Amen. Nakakita ka, mga kapatid ko, yung Israel, lahat ng matatanda sa Israel galing sa Egypt. Wala pong nakapasok sa Promised Land. Maliban kay Joshua at kay Caleb at yung mga bata na sinilang sa wilderness, mga minamahal. Amen. Na hindi natuto, mga minamahal, ng katigasan ng ulo ng Israel galing sa Egypt, mga kapatid. Nakapasok sila sa Promised Land. Ano yung mensahe dyan, mga minamahal? Minsan makikita mo, mga mahal, 3 taon pa lang sa mahal na Panginoon, daig na sa pagpapalang natanggap niya yung 10 taong naglilingkod sa Diyos. Amen? Minsan, mga minamahal, mapapansin mo, 15 years na ako sa mahal na Panginoon, pero ito 3 years pa lang. Bakit ako walang pagpapala? Siya pinagpala ng husto. Alam niyo na siguro yung sagot. Amen ba? Kaya mga minamahal, huwag mo kainggitan. Pag pinagpala yung anak ng Diyos, yung kapatid mo, huwag mo kainggitan. Huwag mo sirain, huwag mahal. Amen. Nakamtan niya yun dahil nagsumikap siya. Ang gawin mo, para ganun din ang gawin ng Diyos sa iyo, magsumikap ka rin. Amen ba? Kasi ayon, mga minamahal, sa ating mga gawa, doon tayo
pagpapalain ng dakilang Diyos. Meron tayong kanya-kanya mga minamahal ko na account, kumbaga, sa dakilang Diyos. Kumbaga sa ating panahon, kung meron kang mga bank account, mga minamahal, bawat tao may mga kanya-kanyang bank account, mga kapatid ko. At yung masumikap, yung masipag, mga minamahal, yung laging kumikita mo sapagkat masipag siya, mas malaki yung pera niya sa bangko. Samantalang pareho lang kayong may bank account. Amen ba? Ganon din sa atin. Meron tayong kanya-kanyang bank account sa Diyos. Amen. Praise the Lord. Huwag mo nang pakialaman yung katabi mo, mga mahal, yung sayo na. Yung spiritual na natin, mga mahal, mahal, Panginoon. Pagpalain mo po ako. Gawin mo akong masikap, masipag sa paglilingkod sa iyo. Mas maganda nga, mga kapatid, huwag mo munang expect yung pagpapalang material. Huwag muna. Focus ka lang, mga mahal, sa spiritual. Amen ba? Magugulat ka na lang, mga mahal. Itinataas ka na ng Diyos. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Ang layunin ng dakilang Diyos, after mong mapagtagumpayan lahat ng pagsubok ngayon, then you are more than silver and gold. Na makapagbibigay ka na ng glory sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? You will be strong enough. Sabi nga, mga minamahal, ng pag-aaral natin, mga kapatid. Sabi ng Psalms 23, magandang talata ito, mga minamahal. Verse 5 and 6. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil. My cup runneth over. Anong ibig sabihin yan? My cup runneth over. Ang saro ko'y aapaw. Blessing yan. Aapaw ang pagpapala sa iyo. Uyin mahal. My cup runneth over. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Sabi niya rito. And I will dwell in the house of the Lord forever. Amen? So after all your trials, magiging matapang ka na. Magiging matatag ka na. Tatayo ka na sa harap ng congregation, mga inmahal, and you declare the goodness of God sa iyong buhay. Amen. Pag napagtagumpayan mo yung mga trials, mga pagsubok, mga inmahal, gagamitin ng dakilang Diyos yan para maluwalhati mo siya. Tatayo ka sa pulpito, mga minamahal, para ipagsigawan mo, mga kapatid ko, na ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade ay totoo at buhay. After kang linisin, after kang i-trials, mga mahal, pagpapalain ka, dadalhin ka sa masaganang buhay. Hallelujah. Kaya lahat ng may magagandang mga patutuo sa kanilang buhay, yung kayang-kaya nilang ikwento, mga mahal, kung paano kumikilos ang Diyos sa kanilang buhay. Mula sa kahirapan, dinala sila ng dakilang Diyos sa kasaganaan. Sila yung mga mananagumpay na Kristiyano, lahat magsabing Amen. Dahil ginawa silang pure gold ng dakilang Diyos. Amen. So, mamili ka. Pansamantalang kasaganaan ng buhay na hindi idinadaan ng dakilang Diyos sa purification o sa kasaganaan ng buhay after purification. Gusto ko yung after. Amen? Mas gusto ko yung after. Si Job, sinubok ng dakilang Diyos, higit pa sa kanyang kaya. At sa gitna po ng mabigat na pagsubok ni Job, wala siyang nararamdaman gabay ng mahal na Panginoon. Wala pong pangungusap ang dakilang Diyos during sa kanyang trials ng ilang taon, mga minamahal. Hindi ko alam, ang narinig ko sa ating beloved Honorable Stand Pastor, 18 years, mga mahal, kundi ako nagkakamali, mga kapatid ko. Ang trials ni Job, mga mahal. So sa loob ng napakahabang taon, hindi niya naramdaman yung guidance ng mahal na Panginoon. Wala siyang naramdaman na Diyos. Pero ano ang panalangin niya? Job chapter 23 verse 8 hanggang 10. Behold, I go forward, but he is not there, and backward, but I cannot perceive him. On the left hand were he at work, but I cannot behold.
I cannot behold him. He hideth himself on the right hand, that I cannot see him. But he knoweth the way that I take. When he hath tried me, I shall come forth as gold. Amen? Hindi ko man siya nararamdaman, sabi ng talatang ito. Hindi ko siya makita, mga minamahal. Wala siya. Hindi ko siya maramdaman. Sa kaliwat, sa kanan, hindi ko siya maramdaman. Sabi niya rito, minamahal. Pero mga kapatid ko, patuloy siyang nagtiwala sa dakilang Diyos. Nakikinig po ba kayo? Hallelujah. Sabi niya, mga minamahal, He knoweth the way that I take. Pero alam ko, nakikita ng Diyos ang bawat hakbang ko. Amen? Kahit hindi niya nararamdaman, hindi niya nararamdaman ang gabay ng dakilang Diyos. May mahal sa kanyang trials, mga kapatid. Pero sabi niya, may mahal, nakikita niya ako. Alam ko, nakikita niya ako. Walang nalilingid sa kanya. Amen? And I shall come forth as gold. At alam ko, darating ang araw, darating ang panahon, lahat ng pinagdadaanan ko ngayon, matatapos ito, at lalabas akong makilang na ginto sa aking Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Basahin natin sa Tagalog mo, mahal. Aklat ni Job, Kapitulo 23, ang talatay 8 hanggang 10. Narito, ako'y nagpapatuloy, ngunit wala siya. At sa dakong likuran, ngunit hindi ko siya mamamataan. Sa kaliwa, pagka siya'y gumagawa, ngunit hindi ko mamasdan siya. Siya'y nagkukubli sa kanan, na hindi ko makita siya. Ngunit nalalaman niya ang daang aking nilalakaran. Right. Pagka kanyang nasubok ako, ay lalabas akong parang ginto. Amen. Palakpakan natin ang malakas ang dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Glory to God. Yan ang sinasabi ng beloved honorable pastor. The kingdom of God is not by feeling, not by sight, but by faith. Not by emotion. Mga mahal. Ang Kristiyano hindi na nasaktan yan. Amen. Wala nang ego yan, mga mahal. Kahit mapahiya ka pa, mga kapatid. Wala nang ego yan. Patay na yan, mga mahal. Amen. Yan ang pinupurify ng mahal na Panginoon. Say, praise the Lord. Sabi niya rito, sabi ni Job, mga mahal, hindi ko siya maramdaman. Hindi ko siya mamasdan. Hindi ko siya makita. Ngunit nalalaman niya ang daang aking nilalakaran. Amen? Wala namang makalihim sa dakilang Diyos. Amen? But He knows the way that I take. When He has tested me, pagkatapos niya akong testingin, pagkatapos niya akong linisin, pagkatapos niya akong padaanin sa mga pagsubok sa aking buhay, I will come forth as gold. Amen? Kaya sabihin mo, sa pakinig ng Diablo, mga mahal, Diablo, hindi basura ang buhay ko. Hindi patapon ang buhay ko. Hindi ako talunan. Sinusubok lang ako ng Diyos. Nililinis lang ako. Dinadalisa lang ako ng Diyos. Pagkatapos ng pagsubok ko, lalabas akong ginto. Amen? Devil, sinusubok lang ako ng Diyos. Pag sinabi ng devil sa'yo, mga minamahal, wala ka ng pag-asa. Mahirap ka na. Bumagsak ka na. Dati marangya ang buhay mo, bumagsak ka na, wala ka ng pag-aari ngayon. Sabihin mo sa Diablo, minamahal, devil, hindi basura ang buhay ko. Amen? Hindi patapon ang buhay ko. Hindi ako talunan. Sinusubok lang ako ng Diyos ko. At pagkatapos ng pagsubok ko, lalabas akong ginto. Hallelujah. Kala natin lahat ng ating pinagdadaan ng problema, wala nang mapapala. Kala natin wala tayong mapapala. Nililinis lang tayo ng Diyos bago tayo dalhin sa makatmasaganang buhay. Amen? Nililinis lang tayo ng Diyos. Pagkatapos ng paglilinis, dadalhin ka sa masaganang buhay. Hallelujah. Para nang sa ganun, alam na natin i-handle ang pagpapalang ibibigay sa atin. Ang Israel, mga minamahal,
physically. Nahawakan nila yung gold and silver and clothing. Pero ginamit nila ang gold and silver sa hindi tama sa mata ng Diyos. Ginamit nila ito, may mahal, sa paggawa ng rebulto na sinamba nila. Sa panahon natin ngayon, kung gagamitin mo lang sa kalayawan ang blessing ng Diyos na nasa iyo, hindi ka bibigyan. Hindi ka mag-prosper. Pumamili ka. Pansamantalang kasaganaan sa buhay na hindi idinaan ng Diyos sa purification o kasaganaan sa buhay after purification. Inuulit ko ito. Amen. Praise the Lord. Anong gusto mo? Masaganang kayamanan? Kaginhawaan na hindi mo kasama ang Diyos? O paglilinis at pakikinangin ka muna ng dakilang Diyos bago ka pa sasaganain sa pagpapala ng Diyos? Amen? Hawak na natin yung kaligtasan eh. Ang kaligtasan, more than gold and silver. And I am a gold sa harap ng dakilang Diyos. I am living on this world na makinang na ginto. Amen? Amen? Kaya, Panginoon mahal, bago matapos ang ating gawain, mga kapatid, isaulo natin ito. God knows better. Amen? Para sa akin, God knows better and best. Alam ng Diyos kung saan ako magiging masagana. In His time. Amen? Amen? I am comfort as gold. Praise God. Till the storms passes by, mga mahal. Gusto kong awitin natin ito, mga kapatid ko. Napakagandang awitin. Mga mahal, at bago tayo dumako sa ating Holy Supper, mga kapatid, through His atonement, pinayaman tayo sa pananampalataya. Mga mahal, yung pagpapala, yung blessing na pangako ng Diyos sa atin, mga mahal, ang puhunan dyan, yung buhay ng dakilang Diyos sa cross of Calvary. Kaya habang inaawit natin ito, till the storms passes by, mga mahal, tumayo tayong lahat, mga kapatid. And high, the waters around them were troubled at night, and feared their hearts, and they thought they would die, but they failed to remember that the Master was nigh, and He spoke the word. And the winds stood still, even the waters they obeyed His will, and He conquered storms just like He will mine. If I just remember that He lives deep inside, so why should I worry? Why should I grieve when the very same Jesus, He stays always near? He lives in my heart, and He hears when I cry. I call on His name till the storm passes by. Praise the Lord. Patuloy po natin ang awitin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Light to the darkness when the way grows so deep. How great it would be to have a sense living Hallelujah, hallelujah. and to walk with the Master all the time. So when trials come, Hallelujah, hallelujah.
Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Pinoon sa napakagandang mensahe. Hallelujah. Na ating na. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Ano ang ibig sabihin? Hallelujah. Kung mayroon palang pagsubok, ibig sabihin, hallelujah, nasa process na po tayo upang matanggap ang pagpapala. Hallelujah. Na hinahanda sa atin ng ating dakilang Diyos. Ano ang ating gagawin? Hallelujah. Manatili, hallelujah, hallelujah. Patuloy na ipagtrabaho ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos sa mga salita natin na mapakinggan. Maraming salamat sa katotohanan ito. Hallelujah. Thank you so much, oh God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Maraming salamat. Hallelujah, hallelujah. Hindi lamang langit ang inanda sa atin ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Bagkus ang mga pagpapala, ano ang sabi, hallelujah, sa saganang dako, tayo po, hallelujah, ay dadalhin ng ating pinakmahal Peso Kristo. Kaya maraming salamat sa ating pinakamahal, pinunwar talagang chosen, hallelujah, a peculiar people sa harapan ng ating pinakamahal na Pinoon. Kaya tama lamang nating ipagtrabaho ang kaligtasan ito. Talamang lamang na tayo pa'y manindigan sa ating panampalataya, hallelujah, sa pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Maraming salamat, mahal na Pinoon, ng ating dalangin, na tayo pa'y panghawakan na lamang ng ating dakilang Diyos, na ating puso't isipan, hallelujah, ay hindi madala, hallelujah, sa alok ng sanlibutan ito. Ating narinig, ang kasalanan, hallelujah, ay hindi libre. Hallelujah. Ang kasalanan, ito po, hallelujah, ay ating babayaran. Kaya maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Holy Supper po ngayon, tayo ang naging dahilan kung bakit ang dugo ng ating dakilang Diyos, ang ating kasalanan, hallelujah, ang nagiging dahilan kung bakit ibinuhos ng ating pinakamahal na kanyang banal na dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Ano ang layunin? Upang tayo pipulubos na pagpalain ng ating dakilang Diyos. Upang tayo po, hallelujah, hallelujah, ay iligtas ng ating pinakamahal na ating unawain. Ang kaligtasan ay hindi automatic. Ang kaligtasan ay mayroon po tayong gagawin, mayroon po tayong party, mayroon po tayong participation nito. Upang ating matanggap at totoong kaligtasan na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Napakagandang mensahe natin na pakinggan sa araw na ito. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Sa buhay ni Job, ano ang sabi? Nung siya ay lumalakad sa kaliwa, ang ating dakilang Diyos ay narin sa kanan, opposite. But still, hallelujah, pinupuri po niya ang ating dakilang Diyos. Dahil ang huli po nito, hallelujah, ay pagpapala na nagmumula sa ating pinakamahal na Pinoon. Totoo ang pangako ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Tulungan po natin ating sarili na tayo po ay maging katanggap-tanggap, maging kalugod-lugod sa harapan ng ating dakilang Diyos. Nariyan na po yan, given na, ginawa na ng ating dakilang Diyos ang kanyang bahagi. Ginawa na ng mga Pilipino ang kanyang parte. Hallelujah. It is finished, sabi ng Biblia. Ang ating ngayon, hallelujah, ang ating gagawin, hallelujah, i-convivo natin, hallelujah, we have to convince God na tayo nga po ay gawing karapat dapat tumanggap sa pagpapala, hallelujah, na inilaan sa atin ng ating pinakamahal na Pinoon. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Bago po tayo, hallelujah, sa ating mga banal na hapunan. Amen, praise the Lord. Ibalik ko po, hallelujah, ang pagkakataon sa ating brother and preacher, Brother Neil D. Guzman, sa ating Holy Supper. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang dakilang Diyos. God bless you po, ang beloved co-preacher Brother Eddie. Mga mahal, hallelujah, tayo po'y dumako sa ating pong Holy Supper sa mga sandaling ito, mga kapatid ko, at muli tayong umawit sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, isang solemn na awitin, mga kapatid. Amen. Search me, O God, mga minamahal, hallelujah. Kahit may mga trials tayo, kahit na mga minamahal, anong nararamdaman natin, mga kapatid ko, lagi nating i-search ang ating mga puso, mga kapatid. Hallelujah. Palaging masumpungan ang dakilang Diyos, nakalugod-lugod sa Kanya. Ngayon mahal. At sa mga sandali ito, mga kapatid, ating pong alalahanin, ngayon mahal, ang kahirapan ng dakilang Diyos sa ating mga, dahil sa ating mga kasalanan, mga kapatid ko. Wala tayong kaligtasan ngayon kung walang Kristong nabayobay sa krus ng Kalbaryo. Ngayon mahal.
Sinabi ng Isaiah chapter 53 verse 5, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. Sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. By His wound, we are healed. Past tense. Tapos na. Nagsigaling na tayo. Ang kagalingan yan, mga minamahal ko, hindi lang mga sa physical, kundi maging sa ating mga kabuhayan. May mahal, pinagaling tayo ng dakilang Diyos, hinango sa kahirapan, hinango sa kasalanan, hinango po may mahal sa karamdaman sa ating physical, mga kapatid. Marami tayong dapat pasalamatan sa mahal na Panginoon. Kaya habang tayo umaawit sa dakilang Diyos, mga minamahal, ihanda natin ang ating mga puso. Kung tayo may kagalit sa oras na ito, habang umaawit tayo, lapitan mo siya. Humingi ka ng tawad. Bahin mahal. Hallelujah. Awitan natin ang dakilang Diyos. Search me, oh God, and know my heart today. Hallelujah. Try me, oh know my thoughts, I pray. See if there be some wicked ways in me. Cleanse me from every sin and set me free. Minsan pa po, may mahal. Search me, O God. Search me, O God, and know my heart today. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. See if there be some wicked ways in me. Cleanse me from every sin and set me free. Amen. Hallelujah. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Bago tayo dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon ng pagsisisi, hayaan niyong basahin ko muna, mga minamahal, ang mga talatang ito para ating pong malaman at makita gaano kahalaga ang inmahal ang ating pong pagsasalo sa banal na hapunan. Una, mga kapatid, kung ayaw mong sumalo sa banal na hapunan, maalala niyo yung sinabi ng ating mahal na Panginoon kay Peter nung siya'y huhugasan sa kanyang paa. Sabi ni Peter, mahal na Panginoon, huwag mong hugasan ang paa ko, hindi ako karapat-dapat. Sabi ng dakilang Diyos, Peter, kung hindi kita huhugasan, wala kang bahagi sa akin. Sabi ni Peter, mahal na Panginoon, ganun pala.
Hugasan mo, huwag lang ang paa ko. Kundi pati ulo ko, pati buong katawan ko, hugasan mo. Ganun po. Kapag hindi tayo nakikipartake sa banal na hapunan, pagpapakita yan na hindi kakabahagi sa katawan ni Kristo. Mga minamahal, isa lang tayo sa katawan ng mahal na Panginoon. Lahat tayo, mga minamahal, ay concern sa gawain. Lahat tayo, mga kapatid, pag malasikitan natin ang gawain, magmalasakit tayo sa gawain ng mahal na Panginoon. Mahalin natin ang mga kapatiran, mga minamahal. Huwag lang pang sarili, mga kapatid, yung ating isipin. Hindi po kanya-kanya dito, mga minamahal. Isa lang tayo sa katawan ni Kristo. Hallelujah. Kaya mga minamahal, sabi po ng talatang ito, kung hindi tayo makikipartake, 1 Corinthians chapter 11 verse 26. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ang tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili, kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Dahil dito'y marami sa inyo ang mahihina ang katawan at mga masasakitin at hindi kakaunti ang mga nangamatay, nangatulog. Oy, mahal. E mga kapatid, manalangin tayo sa dakilang Diyos na buhay. Oy, mahal. Hallelujah. Ating pagsisihan, ating pagkukulang, sa buong isang buwan, mga minamahal. Pagkakamali, panghihina, panlulupaypay, oy, mahal. Kahit kaunting alinlangan sa kapangyarihan ng dakilang Diyos, sa banal na gawain ito ni mahal, kasalanan po yun. Hallelujah. Opo, mapagpala naming Ama sa langit. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito kami, mahal na Panginoon o Diyos ng iyong mga anak, minamahal na mga anak. O Diyos, hallelujah, Lord God, na siyang pinaghirapan mo po sa krus ng Kalbaryo. Bunga ng panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. O Diyos, sa mga sandaling ito, kami nagpapakumbaba. Mahal na Panginoon, Ikaw ang aming kailangan. Ikaw ang aming kalasag tanggulan, O Diyos, hallelujah, Lord God. Ikaw ang aming kaaliwan, kaligayahan ng aming buhay. Mahal na Panginoon, O Diyos, patuloy mo na ang kahabagan ng kami. Ano man ang aming mga pagkakasala, pagkakamalit, pagkukulang, O Diyos, nasambit na banggit, mahal na Panginoon. Amang banal na isip, O Diyos, nakita ng aming mata, hindi ka lugod-lugod sa iyo, Lord God. Patawarin mo ang bawat sa amin. Linisin mo kami, Ama, ng banal mong dugo, O Diyos. Hallelujah, Lord God. Mahal na Panginoon, hallelujah. Hugasan mo kami, O Diyos, sa aming kalikuan, Amang banal. In the name of Jesus, nang sa ganon, mahal na Panginoon, O Diyos, sa aming pagsalo sa banal na hapunan, dakilang Diyos, iyong pagpalain ang iyong mga anak, mahal na Panginoon. Lord, in the mighty name of Jesus, Father, we pray, hallelujah. Lahat magsabing amen, maging mahal. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Hawakan po natin ang tinapay, mga minamahal, nagsimbolo po ng laman, katawan ng mahal na Panginoon na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. Tinubos tayo sa ating mga kasalanan. At siya'y nagpasalamat, at nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aala-ala sa akin. Kainin nating sabay-sabay ang tinapay. Hawakan natin ang katas ng ubas. Simbolo po ng dugo ng mahal na Panginoon, maging mahal, na bumuhos sa krus ng Kalbaryo at naghugas sa ating kasalanan. Gayon din naman hinawakan ng saro at pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-aala-ala sa akin. Inumin nating sabay-sabay. Thank you so much, oh God. There is Jesus. Hallelujah. Thank you so much.
Thank you so much, O Lord, there is Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sa bawat sugat mo, dumaloy ang banal mong dugo. Nilipag, inalimura ka, binuraan ang iyong mukha. Inakong lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Di mabilang ng mga latayang bukod na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo, tumaloy ang banal mong dugo. Nilipang, inalimura ka, niluraan ang iyong mukha. Inakong mo lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Hindi mabilang na mga latayang bukod na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo, dumaloy ang banal mong dugo. Nilipag, inalimura ka, hinuraan ang iyong mukha. Inakong mo ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Hindi mabilang na mga latayang bukod na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo, dumaloy ang banal mong dugo. Nilipag, inalimura ka, hinuraan ang iyong mukha. Inakong lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Minsan na lang hindi mabilang ng mga latayang bugbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo, dumaloy ang banal mong dugo. Nilipag, inalimura ka, hinuraan ang iyong mukha. Inakong mo lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Amen. Hallelujah. Inakong mo lahat ng dusa na dapat ay para sa amin sana. Hallelujah. Thank you so much, oh God. There is Jesus. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Purihin ka, O Diyos, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa iyong kadakilan, kabutihan, kagandahan loob. Thank you, Jesus. Lahat magsabing praise the Lord, ay mahal. May mahal, manatili tayo, mga kapatid. Tayo dumalangin sa ating mga pangangailangan. Panginoon mahal, hallelujah. Ating ipatong ang ating mga kanang kamay sa ating mga ulo, mga kapatid ko. Hallelujah. Mamaya po ating i-cast out, Panginoon mahal, ang mga karamdaman, problema, kahirapan, kawalan ng hanap buhay, mga minamahal, hallelujah. Pag-aalnilangan, palalamig, palulupaypay. Panginoon mahal, dumalangin tayo. Dakila't mapagpala naming Ama sa langit, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Muli mahal ang Panginoon sa huling bahagi ng aming gawain. Sinabi mo, Ama, matapos namin gawin ang iyong kalooban, diringgin mo kami sa aming mga dalangin. Ito'y napatunayan na namin, mahal ang Panginoon, O Diyos. Wala kaming panalangin na hindi mo tinugon, Amang Banal. Sa gawain ito, mahal ang Panginoon, hallelujah.
Sa pangalan panalangin namin, beloved Honorable Pastor Wally Estrada Almeida, O Diyos, muli namin idinadalangin naman banal ang iyong mga anak, Ama banal, sa kanilang mga pangangailangan. Mga prayer requests, unspoken requests, O God, mahal Panginoon din, ginawa siya malang kapamaraanan. Dakilang Diyos, hallelujah, abutin mo ang kanilang mga pangangailangan, karaingan, O Diyos. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, mahal Panginoon, hallelujah. Alisin mo ang kabigatan, mahal Panginoon, palalamig, palulupaypay, in the name of Jesus. Sama-sama namin sinasaway lahat ng uri ng karamdaman, problema, kahirapan sa mga anak ng Diyos. Cast out right now in Jesus' name. Unbelief and doubt, poverty, problem, sicknesses and disease, infirmities, be healed right now in Jesus' name. Unbelief and doubt, poverty, problem, cast out in Jesus' name. Problems be solved. Vices be gone in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' name. Hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon, may mahal. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Itaas natin ang ating mga kamay, may mahal. Mula sa puso, mga kapatid, tumalon tayo. Sabay sigaw, mga mahal. Malakas, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Lingwahe yan ng mga anghel sa langit, may mahal. Sa harap ng mahal na Panginoon. Pag nag-hallelujah, praise the Lord ka, tuwan-tuwa ang mahal na Panginoon, may mahal. Amen. Hallelujah. May mahal, taas ang kamay, mga kapatid. 3 times. Jump. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Lahat ng pinagpala magsabing, praise the Lord, may mahal. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. God bless you so much po. May mahal muli, mga kapatid ko, tayo po dadako sa huling bahagi ng ating gawain natin announcement. May mahal at ganoon din po sa ating monthly offering. Mga kapatid, sa ating monthly offering, mga minamahal ko, ay tuwing Holy Supper po yan, mga kapatid, purihin ang mahal na Panginoon. At yan po ay ginagamit natin, may mahal, para sa ating pong church improvement, mga kapatid. At ngayon po, mga minamahal, ay patuloy tayong naghuhulog ng ating pong mga bayad sa ating mga microphone na ating gamit ngayon. Mga minamahal, hindi pa po tapos ang ating hulugan, mga kapatid. At maging sa ating pong nagdaan, mga minamahal, na Church Anniversary Crusade, mga kapatid ko, ay meron pa rin po tayong binabayaran. Amen? Mga minamahal, patuloy po kayo, mga kapatid ko, sa ating pong pakikiisa, sa ating pong special offering. Ngayon pong Holy Supper, minamahal, ay monthly offering po, mga kapatid, katulad ng ginagawa ng ating main church, mga minamahal. Kaya mga kapatid ko, tayo po'y dumako sa ating announcement. Minamahal, ating beloved Elder Brother Tani, mga kapatid, at ipag-pray po ang ating special offering, monthly offering, may mahal, at beloved Brother Joben, mga kapatid, para isa. Amen. God bless you so much po. May mahal, ingatan tayo ng mahal pa yun. God bless po. Praise the Lord. God bless beloved ordained preacher, Ater beloved Brother Nilo de Guzman. Palakpakan natin ang mahal Panginoon. Praise the Lord. At minamahal, bago tayo dumako sa ating mga announcement, tayo muna ikukuha minamahal ng special monthly offering. Ito po minamahal ay ating po nagawa tuwing katapusan ng buwan. Praise the Lord. Kaya po sa inyong ibigay minamahal, itaas po ninyo. Ito po panalangin tayo beloved Brother Jubin Paraiso. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Elder. Hello, praise the Lord. Manalangin tayo mga minamahal. Opo, dakila naming ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, aming pinakamula, Jesus. Sa unang dalangin, aming ginagalang, mahal na Pastor, mahal na Panginoon Jesus, minsan ang pabago ang lahat, O Diyos. Kami nagpupuri, nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa iyong kadakilaan, kabutihan, mahal na Panginoon Jesus, sa aming buhay, O Diyos. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa iyong banal na presensya, mahal na Panginoon. Patuloy mo pinapadama sa aming dakilang Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Minsan ang mahal na Panginoon Jesus. Aming dalangin, O Diyos, narito kami, mahal na Panginoon, sa bahagi, mahal na Panginoon, aming special offering, mahal na Panginoon, o monthly offering, mahal na Panginoon Jesus. Mahal na Panginoon, ikaw magpaspas, mahal na Panginoon Jesus. Ibalik, mahal na Panginoon Jesus, ng makalibong beses, siksik, liglig, O Diyos. Hallelujah. Amin di pong dalangin, mahal na Panginoon Jesus, aming mga kapatid, mahal na Panginoon Jesus, na gustong makibahagi sa bahaging ito, O Diyos. Ngunit sa kawalan, mahal na Panginoon, pagpalain mo rin po sila, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Upang sa mga susunod na gawain, O Diyos, sila rin po ay makabahagi. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Halina't magbigay, the best ang ialay, ay higit sa labi, awin ang papuri, ay magdalim,
best ang ialay. May ngiti sa labi, awit ng pag-uwi. Tayo'y magtanim ng mayroong aarihin. Pagpapala ng Diyos, lumambing ang loob. Babalik sa'yo ang iyong ibinigay. Ng siksik, liglig at umapaw. Babalik sa'yo ang iyong ibinigay. Ng siksik, liglig at umapaw. Ng siksik, liglig at umapaw. Ng siksik, liglig at umapaw. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Dolls Choir. At minamahal tayo pinadako na sa ating mga announcement. Sa mga gawain pong minamahal dito sa Pastoral House ng Alasasin, Mariveles, Bataan, 3 bisis pong minamahal ang gawain dito sa loob ng isang linggo. Miyerkules, Biyernes at Linggo minamahal ang gawain dito. Araw ng Miyerkules, ito pong ating midweek service. Nagsimula po minamahal ang 1:00 ng hapon hanggang 5:00 ng hapon. At sa araw naman ng Biyernes, ito pong ating overnight prayer. Nagsimula po minamahal ang 9:00 ng gabi hanggang 4:00 ng Sabado ng umaga. At sa araw naman ng Linggo, ito pong ating general service. Nagsimula po minamahal ang 9:00 ng umaga hanggang 3:00 ng hapon. At sa atin pong mapapakinggan minamahal na radio program, ito po sa Jesus Miracle Hour, DCME, 1530 kHz sa inyong mga radio. Araw-araw ito minamahal, Lunes ito hanggang Sabado, 11:00 ng gabi hanggang 12:00 ng hating gabi. At sa atin namang television program na mapapanood, ito po sa PTV4 o Channel 4. Araw na lamang po minamahal ang Sabado yan. Araw ng Sabado, 10:30 ng gabi hanggang 12:00 ng hating gabi. At sa atin pong Jesus Miracle Hour, dito minamahal yan sa GMCIM, 6:00 Bataan. Lunes po ito minamahal hanggang Sabado, 7:00 ng gabi hanggang 8:00 ng gabi. At sa atin pong prayer and counseling, ay andyan pong number minamahal ating beloved, number ng cellphone ng ating beloved ordained preacher. Andyan minamahal kung nais niyo makipag-usap, pwede sa personal at pwede rin sa cellphone na pagkikipag-usap mga minamahal. Praise the Lord. At mayroon din po tayong lihans pagkatapos nating gawain. Praise the Lord. At minamahal hanggang dito lamang po ang gawain sa araw na ito. At tayo po tumayo lahat minamahal para sa ating pagtatapos. Ito po panalangin tayong beloved brother Ryan Cha. God bless you po, beloved Elder Tani Troyo. Tayo manalangin manual sa ating pagtatapos, malapit. O magpagpala naming Ama, Diyos, mapangirian sa lahat, sa matamis at takin ng pangalan ng mahal na Jesus. Maraming salamat po, malapit sa tagumpay ng iba na gawain sa araw na ito, malapit noon. Patuloy mo kami sinasamahan, malapit noon. Pinadadaba, malapit noon, ng iyong banal na matamis na presensya, malapit noon, sa bawat isa sa amin. Nagsisilbing kagalakan namin sa paglilingkod sa iyo, malapit noon. Maraming salamat po, malapit sa mga awitin namin sa Joyful Song, Solemn Song, malapit noon. Mag-isang mga awitin ng mga choir, malapit noon. Andyan, malapit noon, yung banal na presensya, malapit noon. Mag-isang mga buhay na patotoo namin narinig, malapit sa araw na ito, malapit noon. Nagsisilbing kalakasan ng aming pananampalataya sa iyo, malapit noon. Mag-isang mga matatapat ng mga anak, malapit noon. Sa kanila pagbibigay, malapit noon. Maraming salamat po, O Diyos. Mag-isa yung banal na salita, malapit noon, na aming napag-aaralan sa araw na ito, malapit noon. Naway tumimo sa aming mga puso't isipan na yung mga banal na salita, malapit noon, upang aming maging gabay sa araw-araw aming paglilingkod sa iyo, malapit noon. Mag-isa, malapay noon sa aming pasamantalang paghihiwalay, malapay noon. Pag-ingatan mo, malapay noon ang mga kapatiran, malapay noon. Kung paano ko sila panag-ingatan pa doon sa banal na gawain, mag-isa kanila pag-uwi, malapay noon. At muli balik mo sa susunod mong banal na gawain, malapay noon, upang sama-sama ka namin muli mapasalamatan ng dakilang pangalan, malapay noon. Ito po ang aming sapong panalangin sa matamis at dakilang pangalan, Jesus Christ. Amen.